Amen po ba? Yeah. So, talagang, masayang tuloy sa Panginoon. Yeah. And nakaka-refresh, amen po ba? So, drastically change the message. So, about i-message ko original, nagmahalay Proverbs about wisdom. Pero nung nag-worship tayo, merong word na dumating sa akin. Sabi ko, obedient. Though yung word ito is napaka-pati sa akin, it's a review sa akin. Sabi ko, Lord, ayoko yung message to kasi review sa akin. Review sa akin, inaway na dami-dami yung pinapagawa ko Panginoon, pero dami kang resistance or dami kang rason. Di mo ba, Lord? Dami rason. And yet, I need to share this word. So, yung i-share ko about obedience, sabi ko do it. How will the Lord help me obey Him? Di ba? Paano nga ba, paano tayo tutulungan ng Panginoon para makapag-obey sa Kanya? Amen? So, meron po tayo ng verse dito. Philippians 2:12-13, John 14:15 and 17, James 1:25. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for your goodness and mercy as we committed and trust and obey you with our heart and mind. Kaya niyo po, Panginoon, kayo po ba, Lord, ang mag-usap sa bawat isa. Thank you so much for knowledge and wisdom. Lord, for us, Lord, to understand your word. Na part from you, Lord, ay natin. Wala po akong magagawa. Ikaw lang po, Lord, is Jesus, sa makakagawa ng paraan, ng mga sa Lord. May deliver to ng minds. Thank you, Father, for your reminding. Thank you so much for covering. And thank you, because I know you do believe that you soften every heart who is Jesus. Mga sa Lord, it's like a good soil, Lord, na may dadaling yung mga salita nito po. And thank you as we enjoy your presence tonight. Thank you so much for comfort. Thank you so much for calmness, peace of mind, Lord. Focus kung sa ganun, i-focus po namin may focus po namin na makinig or madama, manamnam, Lord, yung mga salita na ito. This is I ask, Lord, in Jesus' name. Amen. So anyway, thank you so much for allowing me to share this word sa church ito, sa pamilya ito. And I'm honored and I'm blessed. At, of course, ako po yung blessed. Kung saan kung gagawin sa si Dioglo na mag-share ng gospel, di mo ba? Dapat. Oh, anyway, sabi niya dito, how will the Lord help me obey Him? So, kasi ano nga ba? Sa dinami namin mo yun, dati kang rason. Pero alam niyo kung ba, sa dinami namin ang rason namin, is God will make a way in order for us to obey Him. Amen? Alam niyo yung pupunta ka sana ng gathering ng Tuesday, and then naman may isipan na gagawin, and yet, hindi ka patatahimikin ng Holy Spirit na anak. Pero kung Tuesday gathering na yun, or yung gathering nyo every kailan po ang gathering ng yung people dito, or prayer meeting. Tapos, sasabihin ng Holy Spirit sa'yo, anak ka. Meron po kayo gathering today, pag mo kakalimutan. Tapos, andun ka lang sa may happy halo ba? Happy halo. Ano ba? Sa may area kung saan nag-e-enter ka, tapos hindi ka mapakali. Yung siya pinag-uwing ko, astrubusa. Hindi ka mapakali kasi hindi ka nag-obey sa Panginoon. Di ba? So, gagawa ang Panginoon in order for us to obey. Di ba? Kahit na medyo ayaw mo gawin, naman pa-obey ka. Why? Because of God's interview. So, Philippians 2:12, sabi niya, when God requires something of us, God empower us to get it done. Basahin mo natin yung Philippians 2:13. Wherefore, my beloved, as we have always obeyed, not as in my presence only, but
but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ito po yung sinasabi natin na hindi lang po mag-i-end sa salvation. Amen po ba? Maturado na po tayong gagawin. Gagawin lang po natin is to obey Him. So, meron tayong gagawin, di po ba? Hindi po tayo lalagay spiritually. Di po ba? Kung hindi lang dahil sa obedience natin. Hindi po tayo lalago sa spiritual life natin kung hindi po tayo pupunta ng church. And when pagpunta po natin ng church is an obedience. Amen po ba? Obedient to Him. Hindi lang po obedience to the pastor or obedient dahil Sunday or Tuesday ngayon and so on and so forth. Di po ba? But rather, it is an obedience because we love God. Amen po ba? And so, when God requires something of us, God empower us to that sin. So, honestly speaking, hindi po rin natin magagawa despite dun sa, alam mo yun, sarap ng tulog ngayon. And yet, nagawa kong gumising para pumunta dito sa gathering na to. Di ba ba? Hindi rin ba naniyo na alabanin mo yung sarili mo na tinatabad ka ngayon. And yet, nandito ka. Why? Because of the obedience. Amen po ba? Yes. Not only those God guide us into the way that are best for us, but He also give us the power to live according to those ways. Empower us. Dahil hindi po natin magagawa maging mabait, hindi ba sa mga tao, hindi mabait sa atin. Di ba ba? Hindi po natin magagawa maging mabuting anak. Kung yung mga magulang po natin, sa akala mo kung sino sila. Sorry for the word. Di ba ba? Obey your parents. Because yun po yung karapat dapat gawin. Hindi pinituro lang Panginoon sa atin. Ilan po dito ba? God empower us to obey. And that's critical. Kasi hindi rin po natin talaga kaya gawin in our own ways. But nagagawa po natin why? Because of the obedience and by the help of the Spirit. Amen? Okay. John 14:15-17. Sabi niya. Basahin po natin yung verse. If you love me, keep my commandments. Do you love Jesus? Then keep His commandment. Are you sure? Do you keep His commandment? Some part siguro. Ate, some part siguro, kung some part hindi. Alin part yung alin din? Meron po ba? Anyway, kailan mo nakakaraman? Pag-sabi niyo yung ganyan. And I will pray the Father who shall give you another comforter that He may abide with you forever. Ito ba yung tinutukoy niya, the Holy Spirit? Di ba ba? Ito ba yung tinutukoy na mag-empower sa atin? And this is the book of the Holy Spirit right now. Na kapag manunalangin po talaga tayo, magabot tayo sa presensya niya, magiging klaro ang lahat. Kaya, hanggang talaga kong sinasabi, every now and then, empower or kailangan, dapat may power tayo through prayer. At saan pa ba tayo may power kundi sa prayer lang. O pagbabasa ng salita ng Panginoon. Additional lang yung pupunta ka ng church. Additional lang yung pupunta ka ng mga gathering. And yes, nakaka-empower yung mga ganito. Why? Dahil part po ito na obedience po natin. Remember, we are talking about obedience. If the Holy Spirit asks you to fast, diba, para sa gathering na ito, nalilid ako kanina. Na, anyway, but anyway, it's maybe it's a personal conviction. But kung hindi ko gagawin yung mga sinasabi o i-impress ng Panginoon sa akin, then pag hindi ako mag-obey, then of course there are consequences of those things. Diba? Alam ko natin yan. Na kung hindi ka mag-obey, then meron po kaakibat nun. Consequences ng disobedience. Alam na po natin kung ano yung mga consequences ng disobedience. Okay, sabi niya po ito sa Maya, 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it is set
him not. So ano po yung sinasabi dyan? Ang mundo hindi ko mag-obey sa Panginoon. Why? Kasi mundo nga sila. I mean, naglalala ang Diyos. Di ba ba? Kaya mga ginagawa natin, kaya mga nakarin dyan sa labas. Tapos sabihin nila, ingay-ingay naman ang mga yan. Di ba ba? Ito lang po yung sabihin nila, ano kaya yung nangyayari? Lalo na kapag nakakagugutan tayo dito, malamang meron akit dyan sa silip, ano kaya meron dito? Di ba ba? And then, matatakan tayo na parang galing. And then, galing tayo sa Panginoon. Di ba ba? Naka-experience ka na karinig ka ng mga ganong, sabay yun lang yung pinakakarinig nun. Bata-bata pa kami nun, dahil yung pagkagalaga sa amin is very prayerful po sila. And of course, yung leading sa kanila is umaagos sa amin. And every now and then, lagi kami nag-iiyakan doon sa panalangin po namin. And then, laging sumisita sa amin, anong ginagawa mo? Bakit ka nag-iiyakan? Anong meron? Meron pa kami nag-iiyakan ako tayo? Di ba ba? Ang hindi ko nila hindi ko nawa yung mga yun. Pero sa obedience of the Lord, di ba? Di ano yung kagarayan sa akin, di ba? We are led by the power of the Holy Ghost. This is why we are moved to cry. Di ba ba? Di na natin yung pigilan yung iyak mo, di ba ba? Who try yung laughing in the spirit? Sinakry mo. Ulit, pulang liwat mo mahain at katawa, Steve. Na-try ko din minsan. And that's the power of the Holy Ghost. Tututok mo lang kita, awanan na. And even the Spirit, the baptism of the Holy Spirit, bago po yun, meron po, pag yung baptism of the Holy Ghost, is meron sa sinabi na doon na yung baby tongue. If you purge that baby tongue as an obedient, disobedient, I mean, is hindi po yung magtutuloy at hindi po mag-growth yun. Hindi po mabubuo yung tongues. Sino ba yung desire ng baptism of the Holy Ghost? Yung speak in tongues. Sino na ka-receive nun? So, kailangan mo dun, para ma-receive mo yun, is we need obedience. Dahil magbubuhin mo rin sa nung una ko yun, dahil I desire that for how many years? Nung bata pa ako, nag-desire na ako, nag-desire ko. Ano kayo pakiramdam mo yung nagsalita ka ng heavenly tongues? In how many years? Nalamin ko kung ano yung challenge sa akin ng Panginoon. Ibatat na itabahin mo. Ura ko lang kita sige. Dahil hindi ka pagbalasip mo yun, kailangan mo ma-deliver. And kailangan mo i-give up yung pride mo. And yes, sabi ko, okay Lord, wala akong pakialam dito kung ano nangyayari sa mukha ko. Okay. Yes, dahil nakakos talaga yung level ko na hindi mo mamalayan. Susuka ka na hindi mo mamalayan na hindi mo alam. Dahil kailangan mo mag-deliver dito. Hindi pwedeng, alam mo yun, mapuspos ka ng Holy Spirit na meron kang dala-dala na something spirit na different spirit. Hindi pwede. Eh kung mag-ubay ka sa Panginoon, di ba? Dahil mag-ubay ka ako sa Panginoon, Lord, thank you. At least, alam na sorpas ko yung day, pagin ko nga, baka magbabahilat na yung tuloy. Baka katawa, ano yun? Baka matatawa, baka matatawa sila sa akin. Isang it ba inyo? Hindi ko ba? Baka, yun po ang sinasabi na nag-spirit. Yung mga mundo, di naman yung mga niyan. Baka, for us, to obey God. Kaya kasi sinasabi nila, bakit kaya po natin as a Christian to sacrifice our lives? Di ba? Ang mundo hindi ko nila maunawaan yun. Pero tayo sa Christian, because of the obedience. Amen po ba? Sabi niya dito, God gives us the power to obey through His Holy Spirit, who is called
who is also called our advocate and counselor. And yes, indeed, He is our counselor, the Holy Spirit is our counselor. Amen po ba? Siya yung conviction po natin. Ang sabi na hindi po tama yung ginagawa mo. At kung sinasabihan ka ng hindi tama yung sinasabi mo, then stop. Di po ba? Huwag mong gawin. Kasi sinasabi ng konsensya ko, huwag naman yung anak. Sino po dito, step mo punta ng bar. Wala. Ako patakaw-takaw ka, magtalawa ng bar. Ano nung mga kasamahan ko sa mga kasamahan ko sa school, sa mga yung work ko, yes, I go with them. Pero minsan hindi ko rin nakakaya. Hindi ko sinasabing nag-give up ako doon. But alam mo yun, dahil mo yung hindi enough yung prayer ko sa araw na yun para i-contain ko. Di mo ba? Dahil dadating mo yung loob. Punta ka ng, baka lamunin ka talaga ng di mo ba? Kung ikaw stundok ba? Hindi ka nalang nabubag-buga. Hindi ka nalang matitip ka. Kaya kung hindi ka malakas spiritually, huwag mo susubukan. Amen mo ba? Or else, imbis na mataan sa mabuting usapan, mataan sa mabuting usapan. So, yun po, it's an obedient to the Lord. And sabi niya ba dito, He comes alongside us not only to advise and inspire us, but actually to live and work with us, empowering our obedience. So, sino po yung nakaka-experience dito ng minsan, bakit ko nagawa yun? Ano na nag-believe na tayo na experience? Hindi ko kaya yun, pero bakit ko nagawa? Why? Because you live on. Di ba ba? Hindi ka nagtiwala sa sarili mo, nagtiwala ka sa God. May lamang pa na, bago pa darating yung part mo. Baka nag-aaw ka ka nun. Heavenly Father, thank you so much. Ano na yung kakayanin ko sa amin yung gusto yung salita, gusto ko yung support, para lang represent yung kabahan, di ba? Lagi na ang bongga-bongga. And yes, why? Because we learn to. And God empower us through our obedience. Kung tayo magtitiwala at maniniwala, di ba ba? Tapos yung mga kasamahan mo doon, tapos bigla mo sabihin na, nung meron sa'yo, bakit ikaw lang makaupo dyan, tapos chill na chill? Pero nakarinig ng salita na yun. Yung nakaupo ka lang, ito narinig ko yung mga mga lecture na later part ng, ng college life ko. At nakaupo ka lang dyan, and then chill na chill. Hindi mo na, parang hindi ka nakakalaman sa mga time na yun, kabilaan ng ministry. Pagod ka. Pagod ka sa school. Pagod ka sa ministry. And yet, meron kang peace of mind. Meron ka bang peace na nakaupo ka pa doon, parang chill na chill. Why? God empower us because of our obedience. So yan po yung how will the Lord help us. Ayan. Okay. Okay, James 1:25. Ito yung last part. But whoso looketh into the perfect law of the liberty, he could do and continue therein, being not forgetful. Here. Forgetful. Hindi po ba tayo forgetful here dito? Yung narinig natin yung salita na to, hindi mo nabubasa, nag-worry ka na. Dahil nakalimutan mo yung word, sabi niya, I will sustain you. Di ba? Di po tayo ganun. Dahil lang po tayo Panginoon. Ayan, mag-away po tayo sa sinasabi niya. Lord, sabi mo, and mag-away po ako sa salita mo. You will sustain me. Katulad sinabi niyo po sa Psalms 21. Katulad yung sabi niyo sa iyong salita that you never leave me nor forsake me. Di ba? And sabi niya, following God's word set us free from slavery to sin. Yun po yung number 1. Being obedient to the Lord, ma-free po tayo sa kasalanan. Hindi po tayo balik-balik po sa pagiging sinungaling. Ano mo matagal po yung dinis sa sarili po pagiging sinungaling? Kasi
Sinabi sa'yo, kahit white lie kaya hindi maganda din ang white lie. So, say yes. Kung hindi mo nagawa, sabihin mo diretsahan, hindi ko nagawa dahil hindi naman ako. That's it. Di ba? Bala na lang yung mga kanisip kung maunawaan ka o hindi. Ang importante kasi sabi mo na ako, okay na naman yung nga, magkakasala ka sa sinungaling mo, di ba? Yung nasabi mo yung hindi totoo, yung yeta, di ba, faulting yan, di ba? Yun. Yan, and all its ugly consequences, allowing us to obey God fully and enjoy all His words, all His wonderful blessing. And so, if we obey God, then we will receive the consequences. If we will not obey God, then also we will receive the consequences. So, alam mo natin yan. It's a biblical, so hindi lang po karma. Di ba? Pero sa atin ko naniwala po tayo sa salita ng Panginoon. So, yung mga consequences yung mga ginagawa natin. And, meron po nga consequences yung kapag nag-obey tayo sa Panginoon. And anyway, this is the word of God, and hope you learn, or we learn first. How will the Lord help me obey Him? Number one, when God requires something for us, God empower us. Number two, God give us the power to obey through His own Holy Spirit. Number three, following God's word set us free from slavery to sin. Amen. So this is the word of God for tonight, and let's pray. Lord, thank you so much for Evelyn. Thank you so much for the Lord for tonight. Lord, empower us more, Lord, to obey you. Kahit na anong sasabihin ng tutong ito. And then, po kami move because we have you, Lord. We have the Holy Spirit to empower us to do so. Kung hindi pinapagawa ko sa aming Panginoon. Thank you so much na hindi ko manilimit yung magiging obedient ko namin. Matanggal ko yung daming rason sa amin. But rather, God, Lord, to obey the simple ways of God. Ako kailangan masagin mo kami to obey. So, obey to God, Lord. In order for us to obey. So, kung kinakailangan i-direct kami, Lord, kasi Jesus sa iyo ang paraan. Kung man yung kinakailangan na merong mag-cleanse sa amin, Lord, cleanse us. And then, kung ano yung dapat na yung dapat po namin gawin, Lord, guide us. Dahil, ito po yung pinakamahalaga ng Lord sa buhay ng isang Kristiyano, ang mag-obey sa iyo, Lord, upang sa ganun, we grow more in Jesus, we grow more in our spiritual life, God. Deserve the glory and honor and glory tonight. This is I ask, Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you so much. Are you blessed? Yes. Kasi doon kayo naman nanuwali na. Okay, so nagbago niya ang Diyos, dyan yung mensahe. Magandang saan ka nakatingin? Or should I say, saan mo i-focus ang iyong mga paningin ngayon? Diba? Kasi sa harap, side by side, and front and back, there are many temptations that may try to distract us from our obedience in our Diyos. Yung gabuta, anak kayo ng Diyos, and that's because ada kayo mong ikadang panagay-gaya ni Apo, ang tayo kuman, ikadang obedient heart. Ang tayo kuman sa ikadang puso tayo. Muray pa'y hindi i-try, padas ka na tayo. Kita kuman mo talaga ng Kristiyano tayo. Kita kuman mo talaga natalagan na naman tayo. Padasok na. Baka naglamang sa tumubog ka niya. Diba? There are many things. There are many strategy of the enemy. Tapmulang bahala sa hindi tayo. Tapmulang mapauo tayo. Yeah? To try our faith in obedience niya po Diyos. Na mamangka na may sakay na natalagad na natin Diyos. Amen? Amen. Amen. So yun, malayo nga po Diyos. God of course, as we respond sa dyan ng mensahe niya. Nung minsan ko talagang dami kada tayo dito yung disobedience kami. Ada talaga kada tayo uray mo ijay balay, ijay iskilaan, uray ada lang iba gamang tayo kapag tayo, we are already disobeying. Bagbaga na
Again, we are faithful in obedience. No, kasi ano dyan, obedient tayo in 2025, we will try to be more obedient in Neapolis this year. Amen! Yes. Kung pagkakalan mo, mas maling obedient ka tayo pagka. Amen! Yan, so as we respond sa genuine mensahe, let us pray for ourselves, let us pray for our obedience in Neapolis, na ako, ano ba tinawag obedience sa kanya? Diba? Nalilebog ba natin yung mga obedience natin sa Panginoon? And so let us pray na ako, kaya kung this year, I want more of your power, I want more of your Holy Spirit, I want more of your anointing. Lord, bukas ano siya may preserve and sustain in the year 2025. Lord, I want more this year. Nga po, even yaman umay kanya, yaman umay na magbalas ng mga destroy, mga distract, pamati, Lord, preserve me. Tawan umay pinaglaw-lawan at tinatawa in the years to come. Amen. Ito kung makikita rin kagaya natin. Let us desire more of the anointing of God palagyan tayo, ititangin sa anointing, ititangin sa kayo, anointing palagdayo tayo sa Neapolis, anointing palagkaharap tayo sa Neapolis. Lord, naman tayo kitawan na 2025 at imay isadot, imay kanyaman kanya ng para sa kanya. Lord, I commit this year. Guide me this year, Ama. Na kaya ko manumaklan, kaya ko ba'y nag-commit palagyan ko itimakan. So let's just pray for ourselves right now. Amo tayo ikasasahan, ipamali tayo. Amo tayo ikasasahan, ipalagayaw tayo Neapolis. We know the level of our faith in Neapolis. And if you feel that you need to pray, you need to rebuke yourself for doing such things that is not pleasing in the eye of the Lord. Pray and rebuke it in the name of Jesus right now. Amen. Yeah. And then, kararating mo ng kakabagay ngayong people. Kararating mo ng suga. Yeah. Especially kung hindi mo tayo managing lukuar, hindi mo tayo mahalin mo may inside of the church, either in the home church tayo, dito'y, let us pray that hindi namin ngayong people na ako, this will be the time that you will restore their faith. Amen. Let's just pray for restoration. Ikamang tayo Neapolis, ikakagawa tayo. Ikamang tayo Neapolis, kalantihan na namati. Amen. And even inside of our churches, kararating. Ama, makikita this portion in the churches. Lord, you know the situation. And you, amo tayo the situation in the churches tayo, what the needs that we need to pray for, the strongholds, makikita tayo dito. And we pray. Yeah. Lord, this year, we pray for more ministries inside of our churches. Amen. Yeah. To reach more souls para itimaka. Ito na nag-check tayo, yours is the kingdom, yours is the glory. So let's pray for our churches inside, all the elders, all the pastors and the leaders, any that's coming inside of our church, home church, if we want to come and attend them. Let us pray now. The church needs you. Amen. The church needs you. Yeah, and we pray for the anointing. Yeah, because all the ministries na paina mong galmay sa atin. Of course, ang tinipatan ng pastors and leaders too, for the commitment in Neapolis, pagayatan ng Neapolis, dahil ako sa Saranda. Let us pray na Neapolis na extend iti ministry na Neapolis iti mamigay ng bold
times for any natural calamities and everything, which is include literal and creating. Amen. So are we ready to pray? Are we ready to commit